Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Napanood niyo po ba yung viral video na kung saan yung isang pulang sedan, Toyota po ito, paakyat siya dun sa rampa ng parking area, palabas na siya, pa-exit na siya dun sa mall, hindi kumapit yung kanyang gulong, umislide, nag-skid at kitang-kita yung mapuputing usok. At hindi nga po niya nakayanan yon, umatras ngayon. Yung kotseng pula na ito, itong sedan na Toyota, maliit lang, hindi ako sure kung yan ay Yaris or Wigo. I-correct nyo po ako kung alam nyo kung anong kotse yun. Ngayon, nakita ko po itong video na to. Talaga namang mabilis yung kanyang pag-atras. Dire-diretso, hindi na siguro nakapreno yung driver. Baka natakot na rin kasi talagang umuusok. Puti yung usok dahil nga doon sa pag-skid or pag-slide ng gulong doon po sa rampa na yon, nung mall na yon. Ngayon, meron po kasing nag-request. Pwede kayo mag-react doon sa viral na kotse sa paahon na parking. Ayoko na po sanang mag-react dito. Kasi nga pinanood ko po ng buong-buo yung pong vlog ni Jeep Doctor. O yan, yung kaibigan natin. Buong-buo pinanood ko po yun. Halos lahat ay nandun na. In-explain niya na po doon kung bakit ganun nang nangyari at kung ano ang gagawin mo kung ikaw ay malagay sa ganung sitwasyon. Kaya lang, tama naman yung sabi nung nag-comment, baka daw po pwede akong mag-react. Kasi po, kung merong Jeep Doctor, mayroon ding investigador. Si Mike Enriquez po, si Sir Mike, yan po ay kung tawagin namin ay Buma. Diyan po sa GMA7. At kasama po ako sa mga editor ng pilot episode ng Investigador. O ngayon, imbestigahan natin itong pag-slide ng gulong nitong pulang Toyota sedan na to at bakit hindi niya kinaya na makalampas doon sa matarik na rampa na yan ng mall at siya po ay umatras ng mabilis at nabangga niya pa yung SUV na naghihintay. Una po ay alamin muna natin, ano po ba yung sukat ng gulong, yung size ng gulong ng mga maliliit na kotse ng Toyota na yan? O sabihin na natin na halimbawa Wigo or yung Vios. Ano po yung stock na size ng gulong ng mga kotse na yan kapag yan ay lumabas sa kasa? Ang na-research ko po, ito po ay nagsisimula sa 175, yung lapad po 185 or 195. Pag sinabing 175 mm po yun. So dito makikita natin itong 17, tapos yung kalahati, yan yung 175 mm or 17.5 cm. Yan. So 175 mm yung lapad nung gulong nung Toyota po na sedan na yon. Titignan ko sa dangkal ko, no? Ito na lang muna, ito, yan. So ayan po. Halos ganito lang kalapad yung gulong na yon na nag-skid dyan sa rampa na yan na hindi niya kinaya. Ngayon, kung ganyan siya kalapad, mga kapatid, may papapansin ako sa inyo, pwede kasing matigas yung gulong na yon. Kaya talagang dumulas siya. Mali ang pagkakahangin doon. Or, pwede ring yung gulong na yan ay yung mga nabibiling mga mumurahin na gulong na kapag hinanginan mo, akala mo plastic ang kanyang texture, napakatigas. Kaya po talagang halos hindi siya kumakapit doon sa rampa na yon. Kasi ginamitan to ng yung parang outdoor tiles. Yung outdoor tiles na yan, ito katulad po nung ipapakita ko sa inyo na yan, ganyan po yung ginamit yan. Ito, izo-zoom in ko yung mismong rampa. Ayan, tingnan nyo. So para hindi nga dumulas yung mga gulong, ginawa nilang ganyan yung texture, yung molde ng tiles na yan. Kaya po mga kapatid, kung mapapansin nyo, dahil nga po sa ganyan yung design ng tiles na yan, yung 175 mm na gulong ng Wigo na yan, i-assume mo, kalahati na lang yung kumakapit dyan. Dahil nga, yung yung floor na yon ay hindi siya talagang plain na floor, may mga ukit-ukit yon para nga po yon ay doon sa mga gulong ay hindi siya dumulas. Kaso, kung matigas ang gulong mo, 50% na lang ng gulong mo doon sa 175 mm ang kakapit dyan, naku, dudulas talaga yan. Tapos basa pa yung floor na yon, basa yung tiles na yon dahil nga umuulan, bumabagyo, umanggi yung tubig, o siguro doon na talaga dumadaan yung tubig, basang-basa yung tiles na yon, basa rin yung gulong ng kotse na to na umatras, kaya po hindi talaga kinaya nung sasakyan. Hindi kinaya nung gulong na siya ay kumapit para siya ay makaabante. Ninervyos na yung driver nito, hindi na siya nakapreno, kaya yung pag-atras niya mabilis. Kasi kung nakapreno siya kahit paano, hindi ganun kalakas yung impact. Pero sabi doon sa comments, doon sa thread nito, ito po ay kinuha natin sa social media, sa FB, ang dami pong mga nag-comments doon. Ang sinasabi nila ay matarik daw po talaga yung rampa na yan. Hindi ko alam kung saang mall po ito.
Pero pag-usapan na lang natin yung aksidenteng nangyari. Matarik daw talaga yung rampa na yan, kaya daw po hindi kinaya nung sasakyan. Meron naman ding ibang sasakyan na dumadaan dyan eh. So bakit kinaya? Ngayon, merong mga multi-level na parking area. Diyan sa Green Hills, nakapunta ako diyan. Pati dito sa UP Town Center, may mga multi-level na parking area diyan na bakal talaga. No? Yung dadaanan mong rampa, bakal talaga yon. At yung texture, yung ginagamit na metal plates diyan, ay yung talagang para doon sa mga parking area na hindi dudulas ang gulong mo. Yung mga checkered plates. Tapos ito pa yan, tignan nyo, may mga butas-butas, saka parang may ipin pa. Hindi naman makakasira ng gulong natin yan. Pero sigurado, hindi magi-skid ang gulong mo dyan. Dahil nga, kapit na kapit ang gulong mo dyan, kahit sabihin mong 175/65 R14 ang gulong mo. Or kahit sabihin mo pang mas maliit pa dyan, or gulong na lang ng motorsiklo, yung mga big bike, sigurado, kapit na kapit dyan. Kaya lang, itong rampa nung mall na yan, sa totoo lang, kung yan ay tiles, ay darating talagang panahon, kikinis yan eh. Di ba? Para mong pino-floor wax yan. Talagang dudulas yan pagdating ng panahon. Kitang-kita naman dyan sa video na halos hindi talaga na-maintain ng maayos itong rampa na to. Sa ibang mga mall nga, pinipinturahan pa yan eh. Kasi yung mga pintura na ginagamit yan, talagang makapit sa gulong. O dyan sa Santa Lucia Mall, talagang pininturahan nila yung parking nila doon sa building. Kapit na kapit talaga ang gulong mo. Kaya po dito sa pangyayaring ito, mukhang meron din dapat sagutin yung may-ari po ng mall na yan dito po sa aksidenteng ito. Mga kapatid, yung mga gulong na ginagamit natin, napupudpud yan habang ginagamit mo. At yung mga particulate matters na yan, yung mga pulbos na yan ng gulong, yan ay nahuhulog sa kalsada. Nahuhulog yan sa rampa na yan. Kasi nga po, lalong-lalo na doon sa rampa na yon, dahil siguro marami rin talagang nag-i-skid yan. Kaya lang, kung hindi naman umuulan at hindi naman basa, nakakalampas sila dyan. Lalo na yung mga malalaking gulong ng mga SUV, may mga skid din yan. Hindi nga lang sila katulad nung nangyari dito sa pulang kotse na ito. Ngayon, yung mga pulbos na yan, mariretain dyan, nandyan lang sa kalsada. Ngayon, sama mo na rin yung carbon na ibinubuga ng tambucho. Isama mo na rin yung mga tumutulong langis sa mga makina natin at maging yung pulbos na lalaglag doon sa ating mga brake pads, lahat ng mga dumi na yan, nandyan yan sa kalsada. Kaya pag biglang umulan, yung mga dumi na yan, ay siyempre, maghahalo-halo yan, magmimix yan, kaya yung mahinang ulan na yan, napakadelikado niyan. Halimbawa, bumabiyahe ka, nasa traffic light ka, tapos biglang umulan, mahina lang. Kitang-kita mo ngayon yung kalsada, makikita mo yung tubig na madumi, na naghalo-halo yung mga sinasabi ko sa yung mga dumi na yan. Kapag ikaw ay nagmadali dyan, bigla kang umarangkada at bigla ka namreno, iikot ka talaga dyan, iikis ka dyan. Naranasan ko na yan nung ako ay namamasada ng linyang tulay crossing. Pagdating ko doon sa ilalim, no, paakyat na ako ng San Jose, dyan sa may Guadalupe, para, sabi nung pasahero ko, hinto ako ngayon, namreno ako, umiskid ako. Buti na lang, hindi ako nakabangga. Kasi yun yung unang ulan na hindi pa nawawash out yung mga dumi doon sa kalsada, nagulungan ko na yon. Hindi po talaga kumapit yung gulong ko. Ngayon, eto mga kapatid. Pansinin nyo yung video. Ayan, ipe-play ko ulit. Pansinin nyo yung video. Pag atras ngayon ng kotse, makikita nyo na doon pa lang sa baba, hindi pa siya nakakaakyat doon sa rampa, doon pa lang sa baba, mayroon ng baha ng tubig sa loob ng parking area ng mall. Ayan, basang-basa ng tubig doon. Kitang-kita, habang umiilaw yung hazard light ng kotse, makikita nyo yung alon ng tubig na yon. So, ibig sabihin, doon pa lang sa loob ng parking area, may bahana ng tubig. Tapos ngayon, aakyat ka ngayon, doon sa rampa na yon, para kang nag-off-road. Para kang galing doon sa ilog, na bigla ka ngayong aakyat doon sa rampa na yon, hindi naman pang off-road ang gulong mo. Hindi pang off-road yung gulong ng kotse. Kaya talagang dudulas siya. Tapos yung ginamit pang tiles doon sa rampa na yan, sa katagalan, kumikinis yan. Kaya nga po, kitang-kita naman dyan sa video. Basa yung rampa, tapos doon sa baba, mayroong baha ng tubig. Ngayon, itong pulang kotse, nagpumilit. Kaya nga po, sabi ko sa inyo mga kapatid kapag po ako nasa parking area, halimbawa bumili ako sa Mercury, bumili ako sa Jollibee, no? Pag ako umaatras at pinapaatras ako nung mga nangihingi ng di ba? Magpapaatras sa'yo,
Okay, paatras, atras. Sige, 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 atras. Ba't ka maniniwala sa kanya? Ikaw pa rin ang dapat masunod. Huwag kang maniniwala sa kanya. Siguro makikita mo lang siya na umaatras, pero huwag mong ibigay lahat ng tiwala sa kanya. Unang-una, hindi marunong magmaneho yan. Di ba? Pangalawa, hindi niya ramdam, kasi tayo, pag driver tayo, alam mo yung takbo nung dumarating, pati yung dito, alam mo yan kung yan ay mabilis, kung pagbibigyan ka o hindi. Samantalang yung mga nagpapaatras sa'yo, baliwala sa kanila yung papaatrasin ka ng papaatrasin, tapos gaganyan-ganyan lang. Paano? Kung yung nasa likod mo, hindi talaga magbigay, babangga ka ngayon. Tapos minsan, yung pinaradahan mo, merong bato sa ilalim o merong ka mababangga, hindi alam yan nung nagpapaatras sa'yo. Ngayon, ito, ba't ko sinasabi to? Naandoon yung gwardiya. Diba? Nanunood lang yung gwardiya. Kung itong gwardiya ay driver o marunong talaga, hindi niya papayagan ngayon na umakyat, no? O lumabas yung kotse na yan. Kaya po mga kapatid, meron ding sagutin yung management ng mall na yan pagdating po dito sa aksidente na to. Kasi binaha yung loob ng parking ng mall at yung mga sinasabi kong mga particulate matters na yan, yung mga napudpud na pulbos ng gulong, yung mga karbon na nandiyan sa rampa na yan, bumabayan dun eh. Kaya yung tubig na yun, marumi yun. Yung tubig na yun, madulas yun. No? Kasi naghalo-halo na dun, yung langis, naghalo na dun yung mga pulbos ng gulong, pulbos ng preno, nandoon yun, at pag-akyat ngayon ng kotse, dala-dala niya yun. Kaya talagang hindi makakadating doon sa, hindi niya malalampasan. Hindi siya makakaakyat doon sa rampa na yun. At yun na nga po, yun na yung nangyari. Dumulas, umatras, at bumangga. Ito pong kotse, itong pulang sedan na to, na ngayon ay siya pa ang sinisisi. Ngayon, sa dami ng mga nag-comments doon sa thread, doon dyan sa post na yan, wala man lang nagsabi doon, kasi basa doon sa, sa loob eh. May baha doon sa loob ng mall eh. Kaya ngayon naghihintay na SUV doon eh. Sigurado basa din ang gulong noon. Kaya nga po sinasabi ko, hindi naman off-road to. Pero yung nangyari sa kanya, para siyang dumaan sa ilog, tapos umakyat siya ngayon doon sa rampa, yung inakyatan niyang rampa madulas, kaya yan po ang nangyari. Ang problema, hindi pang off-road ang kanyang gulong. Kung ang gulong niya ay all-season tire, okay lang yun. Kasi sa mga kotseng ganyan, yan mga inilalagay na gulong. All-season tire. Kaya lang, parang nag-off-road ka eh. Kasi galing ka doon, nakalubog sa baha yung gulong mo. Tapos aakyat ka, di ba, para ka nag-off-road na hindi mo alam na gano'n na pala yung nangyayari. Kaya po, yung mga may kotse, kung kayo ay nadadaan sa palaging mga ganyan na sitwasyon, may mga baha-baha, kayong nadaraanan, maglagay kayo ng gulong na yung sabihin na natin, mga all-terrain tires o kaya mga summer tire na mas maganda dito sa all-season tire o kaya pwede rin kayong gumamit ng mga winter tires para po maprotektahan kayo sa ganitong sitwasyon. Kasi kung kayo po ay dumadaan, kung madalas kayong dumaraan sa mga may baha na ganyan o kaya yung subdivision nyo, may mga portion na ganyan na madulas, magpalit po kayo ng gulong. Kaya nga po mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, itong mga bagong gulong po ng Radar Tires, ito po ay gumagamit na ng silica compound doon sa kanilang mga gulong. Hinahalo na po yan doon sa pagtimpla nila ng rubber ng gulong. At yung silica compound nga po na yan, ito po ay nag-i-improve ng rolling resistance, kasama din po yung grip, kasama yung tread, at siguradong hindi po yan dudulas. Ganyan po kaganda itong bagong technology ng gulong na meron din po ang Radar. Marami na pong may mga ganyang gulong, kaya lang yung iba, mga branded talaga, mga mamahaling gulong. Pero itong Radar, maire-recommend ko po sa inyo na gamitin nyo. Tulad nitong coaching pula na to, itong sedan na to, na umatras sa dyan. Kung ikaw ay naka-Radar tires or nakagulong ka na may silica compound, no, siguradong hindi ka atras. Dahil alam na po ng maraming mga manufacturers ng gulong yung mga problema na to. Marami na pong nangyayaring ganito. Tulad yan sa Baguio City, ito. Tignan nyo yung expander na yan. Di ba? Ayan, nag-i-skid yung kanyang gulong. Oh. Kahit na anong gawin niya, umi-skid talaga. Bakit po? Yan ay open differential. Sa open differential po kasi, kung alin yung gulong na hindi nakakapit, dumudulas, yun talagang paiikutin ng makina mo. Pero yung gulong na nakakapit doon sa floor, doon nakakapit sa kalsada, hindi po yan iikot. Nakahinto lang yan at ang pinaiikot lang niya yung hindi nakakapit. Yan po ang open differential. Kaya nga po maganda yung limited slip differential. Dalawang gulong ang umiikot. Kahit magpaikot-ikot yung spider gear sa loob, iikot siya ng isang beses, yun, latapat na naman. So, dalawang gulong yung pinaiikot niya. Kaya po kahit nasabihin mong ito ay umi-skid, ito naman ay kakapit at makakaabante.
Kaya yung mga naka all-wheel drive din, yung mga naka 4x4, baliwala sa kanila yung ganyang sitwasyon, yung mga ganyang akyatin. Lalo na po yung mga naka all-wheel drive, yung full-time 4-wheel drive, yan, yung mga Subaru, marami pong ganyan, pati mga BMW. Baliwala sa kanila yung mga ganyang sitwasyon. Kaya lang, itong sedan na to, hindi naman siya talaga LSD, hindi rin siya naka 4-wheel drive, hindi siya naka all-wheel drive. Tapos siguro, matigas pa yung gulong niya, at hindi nga siya gumagamit nitong mga bagong technology, itong mga nakasilika compound na mga gulong. Meron po ang radars niyan. Hanapin niyo po yung numero ni Sir Angel Tuyugon. Ito, pakita ko ngayon. Ayan, o. Magtanong kayo ng mga gulong na mayroong silica compound para magamit nyo sa inyong mga sedan. At kahit mapasaba kayo sa ganitong problema, sigurado, hindi po kayo ipapahamak ng gulong nyo at kayo ay malalampasan nyo yung mga rampa na yan na matatarik kahit pumunta pa kayo sa Baguio City, pumunta pa kayo sa Sagada, kakayanin po ng inyong mga gulong. Hindi siya dudulas. Ito namang pinakita ko po sa inyo, itong vlog ko po na ito, ay inimbestigahan natin na talagang ang main reason kung bakit yan ay hindi nakalampas at hindi nakatawid diyan sa mataas na rampa na yan, ay dahil nga po galing siya doon sa baha, galing siya sa basa. Yung 4 na gulong niya, basang-basa, umakyat siya ngayon at yung tubig na yon, sigurado, naghalo na doon ang langis, naghalo na doon ang pulbos ng gulong, pati yung mga karbon, yun ngayon yung daladala ng gulong niya. Kaya hindi siya nakalampas diyan sa pagsubok na yan dahil parang iyon ay nag-off-road challenge po siya. Hindi niya alam yun. So may kasalanan din dito yung pamunuan ng parking na yan ng mall dahil bakit pinayagan nilang lumabas o mabante, basang-basa pala yung mga gulong yan. Alam naman nila yan na marami na ring nag-skid yan. Alam nila yan. Kaya lang bakit ito napayagan na mapalabas? Yan po ang ating tanong din ngayon. Kaya po mga kapatid, hindi lahat ng gulong pwede mong bilhin. Hindi lahat ng gulong pwede mong gamitin. Kasi kahit nasabihin mong mura or mamahalin ng gulong na nabili mo, kung hindi naman siya makakapasa dun sa safety, o sobrang tigas niya, matibay nga, umaabot nga ng 10 taon, matigas naman ang texture niya, para siyang plastic. Naku, kahit na mayroon kang ABS, kahit na mayroon kang ADAS, yung mga safety features ng mga sasakyan, mababaliwala po yan kapag ang gulong mo ay hindi magandang klase. Kaya po, kung ang gulong nyo naman, kalbo na, huwag nyo nang pagtagalin yan. Huwag na kayong bumili ng gulong yung mga ginuguhit-guhitan lang at magmumukhang bago. Hindi na rin po pwede yun. Muli po mga kapatid, kapag po kayo ay magbiyahe, kapag kayo ay pupunta sa malalayong lugar, napaka-importante na i-check nyo ang pressure ng inyong mga gulong. Hindi siya pwedeng underinflated, hindi rin siya pwedeng overinflated. Ngayon, kung ang gulong nyo medyo kalbo na, hindi na pantay ang kain, at alam nyo naman kung yan ay lumang-luma na rin talaga, huwag nyo na rin pong gamitin yan, huwag nyo isapalaran na kayo ay pumunta sa mga lugar na mga bulubundukin tulad niyan sa Baguio City. Kasi napakadelikado po niyan. Sa highway pa lang, baka masabugan na kayo. At kapag ka nandyan na kayo sa mga bulubunduking lugar, baka naman matulad kayo dito sa pulang sedan na kotse na ito ng Toyota na hindi na kaya ang kanyang pagsubok. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.